Awit gamer, sa ganitong paraan or ibinahagi sa publiko bakit siya nanulong sa sugal. Isang video clip na talaga namang umantig sa lahat ng mga netizen nang ibinahagi nitong si Mr. Awit Gamer ang isa sa pinaka malaking pagbagsak ng kanyang buhay. Hindi niya na napigilang umiyak sa kanyang latest videos kung saan ibinahagi nito ang tunay na dahilan kung bakit po na pagtanto niya na almost 69 million ang naubos sa kanyang pera. Sa ngayon, ay unti-unting bumabawi at unti-unti po na talagang nakikita ni Awit Gamer ang consequences sa pagkalulong niya sa sugal. Sa isang video na ikanyang ipinost sa Facebook page kung saan ibinahagi niya dito kung ano po talaga ang tunay na rason at ano sa bahagi ng kanyang buhay na talagang siya po ay nalulong. Matatandaan na si Awit Gamer ay isa sa mga online na talagang nagpo-promote no ng mga sugal, at dito po na pagtanto niya at nakita niya na talagang malaki po yung kinikita niya. Pero ito po yung naganap. Panoorin natin. Nagla-live pala ako ng sugal, kita pala ako ng kita. Sinubukan ko kung ano yung feeling na nagsusugal din. Una, pinanalo ako. Kukwento ko po sa inyo kung bakit po ako nahudyok dyan. Pumunta ako ng Okada. Nagkasino ako doon. Ang dala ko lang po is 400,000 butal po sa pera ko. Butal pa lang po yun na. Imagine po 400,000 po. Kumbaga parang gusto ko lang laruin. Nanalo po yun ng 6 million in one day. Wala pa nga pong one day eh. Kasi parang 2 hours lang ata ako doon. Nanalo po ako ng 6 million. Kinabukasan naman po, bumalik po ako, nanalo po ako ng 12 million. Yan po, kwento ko po kung ba't po ako nalulong. Hanggang sa nagkaroon ako ng room doon, hanggang sa naging VIP ako, hanggang sa naging black card po ako. Guys, sasabihin ko po sa inyo, ito po lahat ng mga nilalaroan kong sugal. Sobrang dami po. Meron po akong Soler. Yan. Meron po akong, ano to? Newport, Manila. Ayan po meron po akong COD. Mga bago lang po dito sa mga to. Yung black card ko po na Okada, pinunit ko na po, pinutol ko na po. Ito, susunod ko na po itong mga to. Kasi yan po ang pinakasinumpa ko, yung Okada. Kasi yan po yung sobrang laki ng talo ko. Base po sa pagsisiwalat nitong si Awit Gamer ay isa sa mga nakahiligan niya dahil talagang na-amaze siya dahil sa isang araw nag-decide siya na talagang siya mismo ang tumaya dito sa casino. Pumunta siya sa casino at dito po sa Okada na may isang pinakamalaking casino na pasugalan at nagdala po siya ng 400,000 na sinasabi niyang butal lang sa kanyang pera. At sa kanyang sinabi ay pagkatapos niyang manalo ng 6 million sa isang araw, sinasabi niyang 3 oras lang siya naglaro pero nagkamit siya ng 6 na milyon. Kahit naman talaga sino, kapag ganun kalaki ang outcome, 'di ba? Napakaliit lang ng kanyang dinala pero nag-uwi siya ng milyon-milyon. At dito na po nagsimula na talagang nainganyo siyang magsugal at sa pangalawang pagkakataon ay nanalo muli siya ng milyones. Pero hindi niya namamalayan na dahil po dito sa pagkalulong niya sa pagsusugal ay mas malaki pala ang bawi sa kanya. Sinabi niya na almost 69 million ang kanyang pera, lahat po yun ay nasaid sa isang iglap na hindi niya namamalayan ay bankrupt na pala siya, at sa isang iglap ay talagang baon na po siya sa pagkakautang. So dito na po siya nagising at sa kanyang pagkagising namulat po siya na naubos na lahat ng kanyang mga ari-arian at ngayon ay minabuti niya, naubos ang kanyang ari-arian, kasabay nito ay nagkautang-utang pa siya sa lahat ng mga kakilala niya na halos pati pambili ng gamot at pagpapagamot sa kanyang bunsong anak ay kailangan niya pa pong ipangutang sa mga influencer na kilala niya. Ngayong mga pagkakataong ito ay para makabawi, at napagdesisyonan ni Awit Gamer na ibenta ang ilan sa kanyang mga pre-love na
binili ng mga malalaking halaga at ngayon ay ino-online selling niya. Nagpasalamat siya sa kanyang mga supporters at sa ilang mga influencer na tumulong sa kanya para po maibenta ang mga pre-love clothes niya para makatulong para sa kanyang mga panggastos sa kanyang mga anak. At of course, makabawas na rin sa kanyang pagkakautang. So ito po isang malaking lesson para sa lahat, lalo-lalo na sa mga ordinaryong tao na lang po, yung mga earners po na talagang hindi naman masasabing ganun kalakihan, is matuto po tayo doon sa experience itong si Mr. Awit Gamer. Kasi alam po natin na may mga pagkakataon na madali nating makuha ang pera sa pagsusugal, pero hindi natin namamalaya na mas malaki pala ang mawawala sa atin kapag nandun na po tayo sa pagkalulong. So, sa mga pagkakataong ito, nangako si Awit Gamer na babayaran niya lahat ng kanyang pagkakautang at gagawin niya ang lahat. Sinabi niya po sa kanyang post na kahit po bagoong ay kanya pong ipupush yung kanyang little business para maitaguyod ang kanyang pamilya. This really a big lesson for all of us na kailangan po pag-isipan natin ang lahat ng ating mga magiging desisyon sa buhay dahil sabi nga ng kasabihan, wala pong pagsisisi sa una, lagi pong nasa huli ang pagsisisi. Kaya we should always be matalino sa lahat ng ating mga desisyon. Norbin, sa Timbugok, may utang po ako sa kanya ng 50,000 pesos. Actually, sige, wag ko na po banggitin kung magkano po yung mga nautang ko sa kanila. Sa huling video na inilabas ni Awit G Official kung saan ay inisa-isa niya ang mga taong pinagkautangan niya at na hanggang sa ngayon ay talagang unti-unti niyang binabayaran. Isa si Norbin na mas kilala bilang Tim Kabugok na talagang kanya pong inutangan dahil sa dala ng kanyang pangangailangan. Matapos kasi siyang mabankrupt dahil po sa matinding pagsusugal ay kinailangan niya ng pera para sa pampagamot ng kanyang anak na during that time ay nagkaroon po ng sakit, sinabi niyang nagkaroon daw ng pneumonia at kinailangan niyang ipagamot ito. So si Norbin po ang kanyang nilapitan para dito at hindi naman po siya hinindian ni Norbin dahil alam ni Norbin na ang pangangailangan ng kanyang kaibigan, at dahil dito meron pong isang post itong si Norbin na tila baga pinagsasabihan itong si Awit dahil po sa kanyang mga nagawa sa kanya pong pagsusugal, kaya naging ganito yung epekto. Sabi po ni Norbin sa post niya, aminado ako, sugarol din ako, pero may limitasyon. At least ikaw yung Awit na nagpakatotoo sa pagkakamali mo. Hindi man tayo close, pero nung nilapitan mo ko para manghiram, alam kong sincere ka at kailangan mo talaga ng tulong. Alam ko na makakabangon ka sa pagkakadapa mo ngayon balang araw. Hindi lahat ng tinutulungan mo dati nung meron ka ay tutulungan ka din. Pag nawalan ka, pahalagahan mo yung mga taong andyan sa'yo nung nasa proseso ka pa lang. Yung iba kasi sumasakay na lang pag may resulta na. So ganito po katindi ang ilan sa mga binitawang salita. Hindi rin itinanggi ni Norbin na siya po ay minsan ding at nagsusugal din, pero hindi naman daw siya kasing lulong nitong si Awit Gamer. So inamin ni Norbin na nagtaka siya at hindi po siya nag-atubiling tulungan itong si Awit dahil nakita niya yung sincerity ng paglapit nito sa kanya kahit hindi po sila magkakilala at hindi naman talaga sila close. Although kilala po ang pangalan nitong si Awit Gamer sa social media, pero minabuti nitong si Mr. Kabugok na pahiramin siya ng pera. So sa huli ay ipinangako nitong si Awit Gamer na kapag siya ay nakabawi at talagang ibabalik niya ang lahat ng mga pinagkautangan niya. At the same time, malaki din ang pasasalamat niya sa mga taong pinahiram siya at pinagkatiwalaan siya. So base po sa kanyang mga latest post ay talagang inuunti-unti niyang bayaran. Pero sa ngayon, ang kanya po mga ginagawa para po dun sa pang-araw-araw po nila na pangangailangan ng kanyang dalawang anak, ng kanyang asawa o ng kanyang pamilya. Kaya naman talaga makikita mo na total bankrupt, talagang totoo nga ang sinasabi ni Makagago na naghihirap na nga itong si Awit dahil po sa kanyang mga maling desisyon. So dahil
dahil dito, ito ang mensahe naman ni Awit para sa lahat ng kanyang mga nautangan. Panoorin natin ito. Pero sa mga nautangan ko po, alam ko po mahabang panahon na po akong hindi nakakabayad sa inyo. Alam ko po halos 3 months, 4 months na po yung mga utang ko sa inyo. Pasensya na po at pati kayo naabala at nargabyado ko po. Sana po bigyan niyo po muna ako ng time para maka-grind.